Naputol ang kanilang pag-uusap ni Phoenix nang humingi ng tulong ang isa sa kanyang mga subordinate. Sinabi niya kay Peachtree na maaaring natagpuan na ang kanyang clan at tinatawag nila siya para humingi ng tulong. Hiniling niya kay Jang Yukon na pahintulutan siyang bumalik at tulungan sila. Sinabi ni Jang Yukon kay Phoenix na ang pagbabalik ng kanyang master ay naayos na ngunit nag-ambala ng balisang Phoenix na narinig silang tumatawag para sa kanyang tulong. Sinabi ni Jang Yukon kay Phoenix na hindi niya siya pipigilan, gayunpaman, kung siya ay malantad, hindi lamang siya hindi makakabalik kundi maaari pa siyang mamatay nang hindi siya matulungan. Naintindihan ni Phoenix at sumagot na hindi lang niya basta-basta mapapanood at magmakaawa kay Jang Yukon. Idinagdag niya na kung makakabalik siya, ipagpapatuloy niya ang kanyang mga salita para kay Peachtree. Lumipad si Phoenix palayo, iniwan si Peachtree na nakakuyom ang kamao. Lumuhad si Peachtree at hiniling kay Jang Yukon na payagan siyang sundan si Phoenix. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na kung hindi siya sasama kay Phoenix, maaaring pagsisihan niya ito habang buhay. Nagbuntong hininga si Jang Yukon at sinabi kay Peachtree na mag-ingat habang lumilipad siya. Tinawag ni Jang Yukon si Chopper at sinabi sa kanya na sundan sila. Kung may pagkakataong putulin ang predestined fate, dapat siyang mag-isip ng paraan para harapin ito. Naintindihan ni Chopper. Naisip niya na nagiging magulo ang mga bagay at umaasa na walang masamang mangyayari. Samantala, sa Chaos Realm, dumating si Phoenix at bamulong na ang rescue signal ay nagmula sa lugar na ito. Lumaki ang kanyang mga mata at nagmura, napagtantong isa itong trap. Tumawa ang isang lalaki at sinabi kay Phoenix na huli na siya at nalinlang. Bamulong ang lalaki na hindi niya inaasahan na ang batong hawak niya ay talagang makakalinlang kay Phoenix. Naiinis na tinanong ni Phoenix ang lalaki kung sa tingin niya ay mapipigilan siya ng isang piraso ng basura tulad niya. Humajekik ang lalaki at sinabi kay Phoenix na hindi niya kaya ngunit kaya niya sa Heavenly Prison Array. Bamulong si Phoenix na ang pag-activate ng array ay nagkakahalaga ng ilang buhay at nagtaka kung paano naging baliw ang lalaki. Sumagot ang lalaki na karangalan nila ito at tinanong si Phoenix kung iniisip pa rin niya ang kanyang sarili. Nagtanong siya kung ang mga Phoenix ay maaaring ipanganak muli mula sa Nirvana at kung bakit sila natatakot sa kamatayan. Umungol si Phoenix at sinabi sa lalaki na ginagamit niya ang Heavenly Prison Array para bitagin ang kanyang kaluluwa. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na hinding-hindi niya hahayaan ang lalaki na gamitin siya upang dalhin siya kay Chen Pinggan. Naniwala ang lalaki na nais siyang patayin ng Phoenix sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang dugo at pagpapaalis ng kanyang kaluluwa na magdudulot ng pagpapakamatay. Ngumisi siya at bamulong na hinulaan na ito ng kanyang master at pinahusay ang Heavenly Prison Array. Sinabi ng lalaki kay Phoenix na ipapadama niya ang pakiramdam ng sakit. Natigilan si Phoenix nang tamaan siya ng kidlat. Sinabi ng lalaki kay Phoenix na natalo siya. Sumingit si Peachtree, kinumpronta ang lalaki sa paglakas ng loob na atakehin si Phoenix at sinabi sa kanya na mamatay. Nagpakawala siya ng fireball na nagpatalon sa lalaki pabalik. Sinabi ng lalaki na tulad ng sinabi ng kanyang master, mas madaling sirain ang Heavenly Prison Array mula sa labas kaysa sa loob. Ngumisi siya dahil hinulaan na ng kanyang master na may isa pang god weapon na darating. Isa pang estranghero ang sumaksak kay Peachtree mula sa likuran, ikinagulat niya na may iba pa. Umubo siya ng dugo at bumagsak sa lupa. Gumapang si Phoenix patungo kay Peachtree at nagmura. Humingi ng paumanhin si Peachtree at sinabi kay Phoenix na hindi niya pinagsisihan ang kanyang ginawa at malas lang na hindi niya siya nailigtas at kahit papaano ay magkasama sila hanggang sa huli. Isang malaking baging ang lumitaw mula sa Peachtree habang magkahawak kamay silang nagmura sa lalaki. Bamulong ang lalaki na pareho silang sasabog at hindi ito kayang hawakan ng Heavenly Prisoner Array. Ngumisi si Chopper mula sa malayo at naisip na pagkakataon niya ito. Sinaksak niya ang lalaki at bumaba sa lupa, tinulungan ng dalawang kaibigan niya. Sinabi ni Phoenix kay Chopper na mahal niya siya. Sumingit si Peachtree at sinabi kay Phoenix na hindi niya papayagan ito kung saan sinabi ni Phoenix na nagbibiro lang siya. Naiinis na sinabi ni Chopper sa dalawa na tigilan na ang paglalandian at kailangan nilang lumabas sa lugar. Napangiwi siya sa dalawang magkasintahan. Isang nagliliwanag na ilaw ang nagsalita at sinabi sa kanila na hindi sila maaaring umalis.
Isang kamay ng apoy ang lumitaw na nagmura si Phoenix at bamulong na dumating ang bastard para tapusin sila mismo. Isa pang nagliliwanag na ilaw ang sumagot na walang hiya ang old bastard. Nagbanggaan ang dalawang malalaking kamay at isang hindi kilalang individual ang nagsabi na babayaran niya ito ng 100 beses. Sa Mortal Realm, ibinaba ni Jang Yukon si Phoenix at bamulong na naging maliit na dilaw na ibon siya. Sinabi niya kay Phoenix na kukuha siya ng gamot para makabawi siya ng maayos at pagbalik ni Chen Pingan, kukuha siya ng ilang patak ng dugo mula sa kanya para mas mabilis siyang gumaling. Nagpasalamat sina Phoenix at Peachtree kay Jang Yukon. Tinanong ng True Dragon kung ayos lang sila at bamulong ang teacup na halos mamatay siya sa pag-aalala. Sinabi rin ng Bronze Sword sa kanila na masaya siyang nakabalik sila ng ligtas. Naiinis na sinabi ni Peachtree kay Phoenix na kung hindi dahil sa kanya at kay Chopper, magiging inihaw na manok siya at pagkatapos ay malubha siyang nasugatan, tinanong niya si Phoenix kung paano niya planong bayaran siya. Sumagot si Phoenix na bibigyan niya siya ng aged fine wine kung saan sumagot si Peachtree na hindi ito sapat. Nag-alok siya na sabihin kay Peachtree ang nakakahiya na kwento tungkol sa True Dragon. Galit na sinabi ni Peachtree kay Phoenix na baliw siya at kung hindi siya sasabihin na pakakasalan siya. Namula si Phoenix at tinanong si Peachtree kung seryoso siya kung saan sumagot si Peachtree na kung hindi siya handa, mas mabuting kalimutan na lang. Lumapit siya sa kanya at sinabi sa kanya na handa siya at kapag maayos na sila, hihingi sila ng pahintulot kay Chen Pingan. Naiinis na nagmura ang True Dragon at ang teacup sa mag-asawa. Sa bahay ni Chen Pingan, dumating si Chen Pingan at bamulong na hindi niya inaasahan na mamamatay ang pinuno ng Martial Reservoir Sect. Idinagdag niya na buti na lang ibinigay ng pinuno ang posisyon sa kanya kung hindi ay siya na sana. Binanggit niya na sa nakalipas na ilang araw sa Immortal World, nakakita siya ng dissenting Immortal Spiritual Wood bukod sa mga puntos na nakolekta niya, kaya na niyang kontrolin ang power of the threads of heaven and earth. Naisip niyang subukang kontrolin ang ilang threads. Nagsimulang magbilang si Chen Pingan at nagulat na malaman na kaya na niyang kontrolin ang 14 na threads. Naisip niya ang pagbabalik sa God Realm upang makahanap ng ilang bundok na malayo sa sekta upang subukan ang kanyang kapangyarihan. Binati ni Jang Yukon si Chen Pingan at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang tradisyon mula sa kanyang bayan kung saan ang mga bagong kasal ay maglalagay ng isang patak ng dugo sa isang sachet at isasabit ito sa bahay upang tumagal ang kanilang pag-ibig. Tinanong niya si Chen Pingan kung handa siyang gawin din ito dahil gusto niya siyang makasama ng matagal. Pumayag si Chen Pingan at tinusok ang kanyang daliri gamit ang karayom na nagdulot ng pagbagsak ng isang patak ng dugo. Masaya si Jang Yukon at nagpasalamat kay Chen Pingan. Nagtaka si Chen Pingan kung gagawin din ba ni Jang Yukon ang pareho. Dumating ang Wooden Sword at tinawag si Chen Pingan na nagtanong kung bumibisita siya para sa Bronze Sword. Kinumpirma ng Wooden Sword at nagpasalamat kay Chen Pingan sa pagbibigay nito sa kanya. Samantala, galit na sinabi ng Wooden Sword sa Bronze Sword na noong huli ay patuloy siyang nagsasalita at hiniling sa kanya na ayusin ang bagay. Naisip ng Bronze Sword na hindi siya nakumbinsi ng kanyang pag-amin noong huli at nagtaka kung hindi ba sapat ang kanyang pag-arte upang mapanalunan siya. Nangatuwiran siya na kailangan niyang umarte na mas in love sa kanya sa susunod. Sinabi ng Bronze Sword sa kanya na hinihintay niya ang kanyang pagdating upang pahirapan siya. Pinuri ang Wooden Sword at nagtanong tungkol sa kanyang sinabi. Sinabi ng Bronze Sword sa kanya na gusto niya siya at kahit pahirapan siya ay magpapasaya ito sa kanya. Naguluhan ang babae, hiniling niya sa Wooden Sword na huwag siyang kawan. Sinabi ng Wooden Sword sa Bronze Sword na ulitin niya ito pagkatapos niyang bugbugin. Pagkaraan ng ilang sandali, nasugatan ang Bronze Sword ngunit sinabi sa kanya na kapag naiisip niya ang pagpapahirap sa kanya, nakakaramdam siya ng kagalakan. Hiniling niya sa Wooden Sword na magpatuloy. Napaatras ang Wooden Sword at sinabi sa kanya na mayroon siyang gagawin at papatawarin siya pansamantala. Ngumisi ang Bronze Sword at bamulong na hindi lamang niya lilinuwin ang relasyon kay Chopper kundi mapapatakot din niya ang Wooden Sword at susuko ito sa pagpapahirap sa kanya. Lumipad siya at bamulong na ipagdiriwang niya. Buong pagmamalaking sinabi ng Bronze Sword sa aso na siya lamang ang makapag-iisip ng ganoong paraan. Sinabi ni Peachtree kay Chopper na sa tingin niya ay hindi madaling noloko ang Wooden Sword at nagtaka kung babalaan niya ang Bronze Sword.
Sinabi ni Chopper kay Peachtree na hayaan muna maging masaya ang Bronze Sword at kapag naintindihan ng Wooden Sword na naloko siya, hindi na siya magkakaroon ng magandang buhay. Sumagot si Peachtree na malas ang Bronze Sword na may kapatid na tulad ni Chopper, kung saan sumang-ayon si Phoenix. May babala na dumating at ipinaalam ni Chen Pingan kay Jiang Yukon na lalabas siya at maaaring gabihin. Naisip niya na makahanap ng malayo na bundok upang subukan ang kanyang kapangyarihan. Tinawag ni Zollinger si Chen Pingan at tinanong siya kung pwede niya siyang isama. Sumagot si Chen Pingan na mayroon siyang gagawin. Sinabi niya kay Chen Pingan na hindi siya manggugulo. Ginawa ni Zollinger ang mga salita ni Jiang Yukon na pupunta si Chen Pingan sa God Realm at kung sakaling makatagpo niya si Xiaosui, pilit siyang kakausapin ito. Sinabi ni Jiang Yukon kay Chen Pingan na isama si Zollinger dahil wala siyang ginagawa sa bahay. Naniwala si Chen Pingan na walang anumang panganib dahil bumili siya ng maraming kayamanan. Pumayag siya at sinabi kay Zollinger na maging maayos, na nagpatalon kay Zollinger sa tuwa. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sila sa God Realm. Naisip ni Chen Pingan na gumastos siya ng ilang puntos upang dalhin siya sa isang lugar at hindi niya alam kung gaano kalayo siya sa Marshall Reservoir Sect. Isang sinag ng liwanag ang umatake sa kanila na halos tumama sa kanila na nagpahati sa bundok sa likuran nila. Nag-alala, tinanong niya si Zollinger kung ayos lang siya. Sinabi ni Zollinger kay Chen Pingan na ayos lang siya. Napansin niya na dalawang estranghero ang nagdudulo. Naiinis, bamulong si Chen Pingan na walang sense of public morality ang dalawang bastards. Naiinis din si Chopper at tinanong si Chen Pingan kung gusto niya siyang asikasuhin ang mga estranghero. Sumagot si Chen Pingan na hindi na kailangan dahil siya na ang gagawa. Ibinigay niya kay Zollinger ang Wallis at sinabi sa kanya na paprotektahan siya nito. Ipinaalam sa kanya na pupunta siya sa estranghero upang humingi ng paliwanag. Sinabi ng lalaki kay Chen Pingan na mayroon siyang lakas ng loob. Sumagot si Chen Pingan na humingi ng paumanhin kay Zollinger dahil natakot niya siya. Ngumisi ang lalaki at sinabi kay Chen Pingan na sabihin sa kanyang maliit na kapatid na lumapit at hihingi siya ng paumanhin gamit ang kanyang espada. Mas lalo pang nagalit si Chen Pingan at tinanong ang lalaki kung ano ang sinabi niya. Sinabi ng lalaki kay Chen Pingan na tanga siya at dahil ginambala niya ang kanyang laban, dapat siyang magbayad ng kanyang buhay. Pinanood ng isa pang lalaki habang inilalabas ni Chen Pingan ang kanyang mga kasanayan. Isang malaking kamay ng apoy ang lumamon sa lalaki na nagtulak sa kanya sa lupa. Nagulat ang isa pang lalaki sa nakita niya. Tinanong siya ni Chen Pingan kung gusto niya rin siyang patayin. Nanginginig na sinabi ng lalaki na hinding-hindi niya gagawin. Tinaan ni Chen Pingan na matino siya at hiniling sa lalaki na sumunod sa kanya, na naintindihan naman ng lalaki. Napansin niya ang Wallis na naglalabas ng kapangyarihan na libu-libong beses na mas malakas kaysa sa anumang god weapon at nagtaka kung gaano kalakas si Chen Pingan. Sinabi ni Chen Pingan sa lalaki na lumuhod at humingi ng paumanhin. Mabilis na lumuhod si Wu at humingi ng paumanhin kina Chen Pingan at Zollinger, umaasa na patatawarin nila siya. Hinawakan ni Zollinger si Chen Pingan at sinabi sa kanya na ayos lang siya at maaari niyang bitawan si Wu. Naintindihan ni Chen Pingan at sinabi kay Wu na umalis na. Nagpasalamat si Wu kay Chen Pingan sa pagiging maawin. Yumuko siya at mabilis na lumipad palayo, bumubulong na aalis na siya. Lumipas ang ilang segundo at bumubulong si Wu na hindi niya inaasahan na makakalabas siya ng buhay. Napansin niya na ang kanyang realm ay nakapasok sa God King Kick. Masaya siya at bamulong na mayroon siyang double blessing sa panahong iyon. Hindi lamang namatay ang kanyang matagal ng kaaway kundi ang kanyang realm ay nakapasok din. Naniwala siya na ang lahat ng kanyang mga biyaya ay nagmula kay Chen Pingan at nagtaka kung nabigyan siya ng pagkakataon. Samantala, sa God Realm, isang lalaki at isang babae ang naghahanap ng isang tao sa God Spiritual Realm upang manghuli ng Blue Lightning Tiger sa Monster Beast Mountain at pumayag silang hatiin ang loot ng pantay-pantay. Tinawag sila ni Chen Pingan at sinabi sa kanila na ang kanyang lakas ay God Spiritual Peak Realm at tinanong kung maaari siyang sumama sa kanila. Naguluhan ang lalaki at sinabi kay Chen Pingan na nasa crossing stage lang siya at dinala pa niya ang kanyang maliit na kapatid. Ipinaalam ni Chen Pingan sa kanila na gumamit siya ng mga artifacts upang itago ang kanyang cultivation at kung wala siyang lakas, hindi niya sila kakausapin tungkol sa pagkamatay sa mga bundok.
Naniwala siya na mula sa pag-atake na ginawa niya, hindi siya dapat masyadong malayo sa God's spiritual realm. Sinabi niya sa kanila na aalagaan niya si Zollinger at hindi sila dapat mag-alala tungkol sa kanya. Ipinaalam ng lalaki kay Chen Pingan na ang Monster Beast Mountains ay hindi lugar para sa picnic. Hinawakan ng babae ang lalaki at sinabi kay Chen Pingan na maghintay habang nag-uusap sila. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.